Mga kabago, mag-i-exam ba kayo? Narinig nyo na ba yung sinasabi nilang new circular versus old circular? Nakita nyo na ba tong post ng Marian sa page nila? You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you're as long as you're dreaming. Good day mga kasisid and welcome back to my channel. So this is Kuya Sid. Ngayon mag-explain tayo sa transition period ng implementation ng new STCW circulars. So sa mga bago pa sa channel ko, please don't forget to subscribe para magkaroon kayo ng tips, tutorials, hacks, interviews, and how-to videos. Mga kasisid, yung nakita nyo dito sa taas, ito yung transition timelines on the implementation of new STCW circulars on the assessment of competence. I-explain natin. Okay, so yung first deadline is yung April 12, 2019. So ito yung last day of filing of ng exam para sa OIC at saka sa management under yung tinatawag nilang old circular. So ano nga ba yung old circular? Ito yung pag nag-exam ka, pag bumagsak ka sa isang competence, yun lang na competence ang iulitin mo o i-resit mo. Yun yung ibig sabihin sa old circulars. Yung next na deadline na nakalagay dito is yung April 15, 2019. Ito naman kung kailan sila magsisimula na tatanggap ng application kung mag-i-exam ka under sa new circular. Bago tayo pumunta dun sa next na deadline, explain ko konti kung ano yung tinatawag nilang new circular under 2018-08 at saka 2018-09. Ang 2018-08 na circular ay para sa deck at saka yung 2018-09 is para sa engine. Ang ibig sabihin ng circular na to is function-based. So kung sa buong exam ngayon magkakaroon sa bagong circular ng like tatlong function or apat na function, example function 1, 2, 3. Every function mayroon competence. Kunwari sa function 1, merong 10 competence. Pag bumagsak ka sa isang competence, uulitin mo lahat yung buong function, hindi lang yung isang competence. Yun yung nakasaad ngayon sa mga bagong circular. Yung next na deadline na nakalagay dito is April 30, 2019. Ano naman to? Ito yung last day of regular examination para sa OIC at saka sa management under sa old circulars. So pag naka-file na kayo dun sa April 12, yung deadline na yon, ito yung pinaka-last day na mag-i-exam kayo. April 30, 2019. Yun yung tatandaan natin. Yung next na deadline naman ay yung May 1, 2019. Ano ito? Ito yung implementation nila ng assessment of competence under sa bagong circular, yung 2018-08 at saka 2018-09. So dito na magsisimula sa petsang to ang bagong circular. At saka yung last na deadline ay nakalagay is yung December 27, 2019. So ito naman yung last day of receipts. Ito yung mga uulit ka ng exam mo pag bumagsak ka under sa old circulars. So kailangan kung meron nakapag-exam kayo under ng old circular, mahabol nyo ito, makapag-exam kayo dito para hindi kayo maabutan ng bagong circular. So under sa date na to, kung pumasa ka sa practical assessment at saka sa theoretical assessment under sa old circular, so hindi ka apektado sa deadline na to. So mga kasisid, huwag niyong kalimutan yung mga timelines na nandito ngayon sa screen. Tips ni Kuya Sid sa inyo, huwag basta-basta maniniwala sa information ng mga kabaro natin kasi baka mali yun. Sa kalamihan, alam niyo na may dagdag bawas sa information. So mga kasisid, so ayun, na-explain na natin yung transition timelines, yung mga binanggit ko kanina. So I hope may naintindihan kayo. So mga kasisid, kung meron kayong comments, suggestions, and reactions, please don't forget na i-comment nyo dito sa baba ng video. Again, this is Kuya Sid. And please don't forget to watch my latest vlog na nasa taas ng screen and also yung playlist na nasa baba ng screen. And also please don't forget to subscribe dito sa link na to sa baba para magkaroon kayo ng mas maraming maritime tips, tutorials, hacks, interviews, and how-to videos. And salamat sa panonood and God bless and see you on my next vlog.